Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, nahahayag sa salmong tugunang buod ng mga pagbasa sa araw na ito. Mapapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa Diyos ba natin inilalagak ang ating pag-asa at pagtitiwala o sa kasalukuyan, sa ibang tao, sa mga hula o sa katanyagan? Manalangin tayong gabayan ng Panginoong may kapal ang ating mga pinahahalagahan sa buhay. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, amin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinuman taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siya'y binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y nagtatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo
ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit, ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno na siya nating pag-asa sa tuwina. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa linggong ito. Inyong narinig
ang mga salitang mapalad at mga aba. Yun pong mapalad ay beatitudes. At yung mga aba na sinasabi sa Ebanghelyo ay yung sa Ingles ay woes. Kaya kung titingnan natin sa Tagalog, ang mapapalad at ang mga isinumpa. Tingnan po nating mabuti. 4 yung binanggit ni Jesus na mapapalad at 4 din ang binanggit niyang susumpain or isinumpa. Hindi na bago ang ganitong pangyayari sa Ebanghelyo. Kahit na sa lumang tipan ay mayroon ding pagpapala at mayroon ding pagsusumpa. Pagpapakita na ang tao sa kaniyang karanasan ay maaaring maging halimbawa ng biyaya o pagsumpa. Inyong napansin sa Ebanghelyo ang salitang tumayo siya sa isang patag na lugar. Ito ay pagpapakita na upang makilala natin ang Diyos sa kaniyang pagiging tao, siya ay tumayo sa patag na lugar. In equal terms, dun sa kaparehong pananaw at paningin, ang Diyos ay nagsasalita sa bagay na mauunawaan ng tao. Sa kabuuan, ang Ebanghelyo ay reversal of fortune. Ano pong ibig sabihin ng reversal of fortune? Na ang sitwasyong meron ka ngayon ay pwedeng mabago anumang oras ng panahon. Pwedeng ikaw ay mapalad. Pwedeng ikaw ay aba. Pwedeng ikaw ay nagbabasbas. At the same time, pwede ring ikaw ay sumusumpa o isinusumpa. Ang Ebanghelyo ay pagpapakita na ang lahat ng bagay na hindi nakatuon sa pagpapala ng Diyos ay nababago at nawawala. Tayong lahat ngayon na nakikinig sa kaniyang salita ay sinasabihang mapapalad kung ang lahat ng ating karanasan ay nakaugat sa kaluwalhatian, pagmamahal at awa ng Diyos. Pwede rin na sa karanasan natin sa buhay, tayo'y nagmamaliit ng tao, tayo'y sumusukat ng tao, tayo ay nagbibigay sumpa sa tao, o tayo'y nagpapahirap sa tao. Dalawang grupo ito na pwedeng maging banal ang makasalanan at pwedeng ang makasalanan ay maging banal in either way kung hindi natin nauunawaan ang pagiging Kristiyano sa ating karanasan. In short, wala tayong karapatang magmaliit sa kahirapan ng iba. In short, wala tayong karapatang magsalita ng masama sa sitwasyon ng iba. In short, wala tayong dapat gawin kung tayo'y minamaliit ng iba. Ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay. Huwag na huwag niyo pong pagtatawanan. Huwag na huwag niyo pong ipagtatanggol. 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 Huwag na
ang itsura ng ibang tao. Huwag na huwag ninyong lilibakin ang karanasan o kalalagayan ng ibang tao. Huwag na huwag kayong manunumpa sa mga taong galit kayo, sapagkat mayroon pong reversal of fortune. Maaaring ang sitwasyon niya ngayon ay magiging sitwasyon mo kung nang mamaliit ka ng tao. Huwag na huwag, sapagkat ito ang salita ni Kristo. Huwag niyong laging sasabihin sa kapitbahay niyo, bakit parang araw-araw tuyo ang ulam nila? Eh kung yun lang ang kakayahan, at least sila sakit lang sa bato. Kasi maalat. Eh kayo palaging lechon, high blood kayo, kaya madali kayong magalit. Huwag natin ding mamaliitin ang kakayahan ng iba, sapagkat bawat isa ay sinusukat ng Diyos ayon sa laman ng kaniyang puso. Sapagkat ang Diyos lamang ang pwedeng manukat kung ano ang dapat, kung ano ang tama. Huwag din nating mamaliitin ng iba ayon sa kanilang pananamit. Bakit palaging yun ang suot niya araw-araw? Kapag ganun, eh di doon kayo sa kabila. Bigyan nyo ang mga aba. Palaging ganun ang ulam, bigyan niyo ang mga aba. Hindi nila kaya, palakasin ninyo ang walang kaya. Ito ang ipinamamanhik ng Ebanghelyo ngayon. Tumawa ka, libakin mo ang iba dahil sa kanilang kalalagayan. Dahil hindi natin alam ang pwedeng ibalik sa iyo ng iyong karanasan. Huwag po nakatatakot dahil may mga tao talagang mapanlibak, lalo na kapag hindi niya kaharap. Lahat ng bagay na nakikita ng tao sa ibang tao ay mali, pero iibahin natin ang mindset na yan. Sapagkat kung ikaw ay umiibig, manganganak ito ng panibagong pag-ibig. Because love begets love. Mas i-expand natin ang bagay na ibinibigay ng Diyos kesa sa bagay na inilalagay natin sa ating sistema o sa ating kaisipan. Ang pag-ibig ng Diyos kailanmay hindi mauubos. Ang awa ng Diyos kailanman ay umaagos. Ang awat pagpapatawad niya ay tunay na nakikita sa taong bukas ang puso sa pagtanggap nito. Makapipili tayo ngayon. Tayo ngayon ay makakapagdesisyon. Ako ba ay nagiging mapalad sa iba? Ako ba ay mapalad na nakikita nila? O ako ba ay nagiging sumpa sa kanila? Araw-araw po, gumagawa tayo ng desisyon sa buhay. Sana sa pagdidesisyon natin, palagi natin itong iuugnay sa awa at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kami dumadalangin, O Diyos, amang mapagpala, upang sa pamamagitan ng matiwasay na pamumuhay, mapabilang kami sa mga tunay na mapalad sa iyong paningin. Buong kababaang loob po kaming dumadalangin. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang kumapit sa iyo, Ama, na siyang nagpapalakas sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkuling maglingkod ng may integridad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga nagnanais na maglingkod sa aming bayan, biyayaan mo nawa sila ng karunungan, integridad at katapatan upang matupad ang kanilang mga adhikain, lalong-lalo na yung mga para sa lubos na mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa aming lahat na natitipon ngayon, tulungan mo kami sa aming adhikaing magpakabuti sa pamamagitan ng patuloy na pagmamahal sa kapwa, upang mapabilang kami sa mga taong mapapalad sa harap mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong kawan na patuloy na umaasa sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin, maalala nawa naming tunay kaming pinagpala, sapagkat nariyan lagi para sa amin si Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasa din po ninyo itong imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.